Si Lutze ang opisyal na mascot ng 2025 Jubilee ng Simbahang Katolika. Nilikha siya ng Italian artist na si Simone Legno. Ang kumpanya ni Ginoong Legno ay ang Tokidoki. Sa una ay maaaring isiping nakakabighani si Lutze, pero may hindi ka nais-nais na nasa likod ng lumikha kay Lutze sapagkat ang Tokidoki brand ay nag-endorso ng Pride Month, LGBTQ at sex toys na lahat ay labag sa mga aral ng Simbahang Katolika. Kung ito ay ipapatangkilik natin sa mga kabataan, at natuklasan nila ang lahat ng tungkol kay Simone Legno at sa Tokidoki, maaaring isipin nilang ang LGBT at sex toys ay pwede na rin nilang tangkilikin. Nakakabahalang mga matataas na obispo at kardinal pa sa Vatican ang nag-endorso nito, kabilang na si Archbishop Rino Ficinella na nag-unveil pa ng mascot na ito. Ang kahulugan ng pangalan ni Lutze ay liwanag sa wikang Italyano, at matatanda ang kalaban nating si Satanas ay unang tinawag na Lucifer o nagdadala ng liwanag kaya huwag magpalinlang sa lahat ng nakakaakit o cute tignan. Tandaan ang kasabihang, not all that glitters is gold. Tandaan rin sana ng mga pari, obispo, relihiyoso at laiko na nag-e-endorso nito na alam na ang lahat ng tungkol sa nasa likod ng lumikha kay Lutze na mahigpit na ibinili ng Panginoong Hesukristo sa Mateo Kapitulo 18 versikulo 6 na sinumang magpahamak sa maliliit na bata ay mabuti pang magpahulog na lang sa dagat na may nakapulupot sa leeg na taling sa kabilang dulo ay nakatali sa gilingang bato. Ang ibig sabihin nito, nasusuklam ang Panginoon sa mga nagpapahamak ng kabataan, at ang pag-promote kay Lutze ay ganito. Sa mga magulang na Katoliko, maging malinaw sana sa inyong mga puso at isipan ang mga babala sa video na ito at kahit lantaran pang nilalako ang mga produkto na nakatatak si Lutze at ilagay man ang kanyang mga larawan sa mga simbahan, huwag na huwag ninyong hahayaang maimpluwensyahan nito ang inyong pamilya. Ipagdasal nating maalis sa ating inang simbahan ang mga nakakasira sa ating pananampalataya. Oo, tayo ay mga makasalanan, pero ang simbahan ang dapat nating lunas, hindi nakapagpapalala ng mga kasalanan. Huwag nating bibitawan ang pagdarasal ng Santo Rosario araw-araw.